Naglalabasan na po ngayon, mga kaistorya, ang itinatagong baho ng mga politiko. Nagkakabistuhan na po, mga kaistorya. Yun pong itinatagong baho na may kinalaman kay Senate President Giz Escudero ay nabulgar po, mga kaistorya, dahil po kay PBBM. Di naman sinasadya. Pero, nakalkal po ng mainstream. Isipin po ninyo, mga kaistorya, ang terminong ginamit po, aba ay umuulan umano ng flood control projects contract, para doon sa campaign na backer na pinakamalaki ni Senate President Giz Escudero. Magkano ba ang halaga niyan? Yang umuulan na yan na flood control project sa biggest campaign backer ni Senate President. Naku, mahigit po yan, mga kaistorya, na 5 bilyong piso lang naman. Opo, at ang sabi pa, mga kaistorya, yan daw pong biggest campaign na backer na yan ni Senate President Giz Escudero ay isa din pong kontraktor. At sa mga kontrata niyan sa flood control projects, mga kaistorya, 96% ay doon po sa Bicol Region. Saan? Sa Bicol Region. Sa Sorsogon po, mga kaistorya. Yung 96% na yun ay binubuo ng 54 flood control projects. And out of that 54 flood control projects ay 36 naman na proyekto, mga kaistorya, ay napunta sa first district ng Sorsogon, Baluarte, ni Senate President Giz Escudero. Aha! Aba! Ay bakit ngayon natin ito lamang nalalaman? Maraming salamat sa atin pong minamahal na Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagsisikap po niya na mabulgar sa publiko, mga kaistorya, ang usapin po niyang maanumalyang flood control projects na yan. Isipin ninyo, umaabot na po, mga kaistorya, sa mahigit 500 billion pesos. Mahigit, mga kaistorya. Halos aabot na po sa mahigit kalahating trilyong peso. Ito pa nang dahil dyan kay PBBM. Nabulgar din po, mga kaistorya, na yung katunggali ni Mayor Vico Soto ng Pasig ay isa rin palang nagmamay-ari ng kumpanya na may kontrata sa flood control projects. 2. Nagsalita po si Mayor Vico Soto, mga kaistorya. O yan po ang pag-uusapan natin. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin ay ini-invite ko po kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel kung gusto po ninyo ang ganitong klase po ng talakayan. Mag-umpisa tayo, Unahin ko muna ito, mga kaistorya, kasi po ang kinote nito ay mismong si Rappler. Si Rappler po kasi ang nagpaputok ng balita na yan. Ang makagagawa ng ganyang klase po ng balita, mga kaistorya, ay isang investigative journalist kung hindi ako nagkakamali. Ito, kinote nila, it's raining flood control project contracts for Senate President Giz Escudero's biggest campaign ng backer ayon sa ulat ng Rappler tungkol sa nakuha ng Centerways na mga kontrata simula 2021 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 5.16 billion pesos. Ang laki naman, mga kaistorya. Ang laki, no? Ayan, Giz, top campaign donor, kinorner, 5.16 billion pesos flood control project. Ang Centerways Construction and Development Incorporated ay ikapito sa 15 top flood control project contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakakuha ng malalaking proyekto sa gobyerno simula Hulyo 2022 hanggang May 2025. At itong kontraktor na ito umano, mga kaistorya, biglang pumalo, lumubo yung kontrata niya noong 2022. Kailan ba naging Senate President, mga kaistorya? Si Giz Escudero. Okay, punta po tayo dito sa mismong report ni Rappler Online.
She is Escudero's top biggest campaign donor. Biggest campaign kasi top eh. She is Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion pesos in flood control projects. Ang report na ito ay kahapon po. Pumutok mga kaistorya. Sige, basahin natin. Palakihin ko muna yung mga text ha. Para mabasa din naman po ninyo. Sige, ang sabi po dito, fast forward to President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Centerways construction is swimming in government deals. Mga kontrata yung deals na yan, lumalangoy na ika sa kontrata. Sabi ni Rappler ha. Ang sabi, from 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion pesos worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction, aba, nakabase pala ito, nandun pala ito sa Sorsogon mismo, itong construction firm na ito. Only had 5 flood control contracts in 2021. Noong 2021, 5 lang ika ang flood control contracts niyan. But noong 2022, it secured 44 contracts, a nearly 9-fold jump. Kaya pala nasabi ni Rappler na umuulan ng flood control project contracts. Sige, basahin pa natin. Centerways Construction ranks 7th among the top 15 flood control project contractors named by President Marcos for the period July 2022 to May 2025. Teka lang. Bakit sabi ni Senator Joel Villanueva, ang atin pong majority floor leader ng Senado, wala naman daw ikang mambabatas dyan sa upper chamber o dyan sa Senado na involved dito sa mga flood control projects na ito. O bakit ganoon? Ano itong report na ito ni Rappler? Number of flood control projects bagged by Centerways Construction and Development Incorporated from 2021 to 2024. Sige. Ayun, mga kaistorya. Grabe naman ang balita na ere. Rappler, true ba ito? Kinote na tuloy mga kaistorya, no? Ng mga mainstream, mga nakapost na, maging sa X, makikita mo na ang balita na ito, mga kaistorya, ni Rappler. Maging sa Facebook, maging sa YouTube, nandun din. Opo, mga kaistorya, ito, mga si People's Tonight, kinote din po, mga kaistorya. Ngayon, puntahan natin itong sinasabi po ni Senator Joel Villanueva. Senate Majority Leader Joel Villanueva on Monday said there are no lawmakers in the upper chamber who are linked with the 15 contractors named by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that have the most flood control projects. Di ka pa nga pinipinpoint, tumatanggi ka na. Wala namang sinasabi si President BBM. Ay, ano yung report na yun? Rappler pala. O di anong ibig sabihin? Sinungaling si Senator Joel Villanueva. Comment po kayo dyan. Anong masasabi ninyo mga kaistorya dito sa mga pangyayaring ito? Villanueva, no senator link with contractors with most flood control projects. Really? August 11 din po mga kaistorya ang report na ito. Basahin natin. Senate Majority Leader Joel Villanueva on Monday said that there are no lawmakers in the upper chamber who are linked with the 15 contractors named by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that have the most flood control projects. I can only speak for this house, not the other house. Of course, papakialaman mo na naman yung House of Representatives. Wag na uwi. And as far as I'm concerned, as the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Villanueva said in a press conference. How about Senate President Cheese Escudero? Sinungaling. Wala raw eh. When asked if there are members of the House of Representatives who are involved in such, the senator said, madali. Bibigyan. Wait lang, may ads ha. Hindi ko po sadya yan. Pasensya na po. Ano po, mga kaistorya. Dali lang, umubo ako. Basahin natin yung sinasabi niya kanina. Yung madali, asa na ba yun? Madali. Bibigyan ko na lang kayo ng mga papeles para mas magandang yun ang magsalita.
kaysa ako. Ay papaano yun? Na ipakita ni PBBM, nakalkal ng Rappler. Ano na tayo? Ano na tayo? Matindi po kasi ang flood control projects na yan. Napakatindi po niyang anomalya na naganap dyan. Tagal na yan. Ilang administrasyon na. Hindi na solusyonan. Nagkabulgar na ngayon, mga kaistorya, dahil kay PBBM, binulgar na ni PBBM. Sabi pa nga sa DPWH, mahiya naman kayo. PBBM, 20% of flood control projects worth 100 billion pesos went to only 15 contractors. At dyan sa 15 contractors na yan, kung hindi ako nagkakamali, base sa pagkakaintindi ko sa binalita ng Rappler, ay kasama dyan mga kaistorya, yung top campaign na backer, campaign donor yan ni Senate President Cheese Escudero. President Ferdinand Marcos Jr. revealed on Monday that an initial review showed 100 billion pesos or 20% of all flood control projects in the past 3 years were awarded to only 15 contractors. Citing a preliminary report from the DPWH, Marcos said a total of 545 billion pesos, laki no, in public funds has been spent on flood control projects nationwide since July 2022. Aba, ay talaga naman dapat talaga ito. Mabuti na lang pinupukpok ni PBBM. Dapat naman talaga, mga kaistorya, isipin ninyo kung sino-sino na palang involved dyan. I don't know about you, but that is a very big number. By any measure, that is an enormous number. The President said during a press conference at malaki, napanood ko yun kahapon, mga kaistorya. The DPWH identified 2,409 contractors involved in local and national flood control projects. However, 20% of the total budget was concentrated among just 15 contractors, 5 of whom had contracts across almost the entire country. Ganon? Ay matindi ang nangyayari rito. Kakaiba ito, mga kaistorya. Hindi ito mangyayari kung walang mga sabuatan Opo. Ngayon, dahil din kay PBBM, nakalkal ng Rappler, Ano kayo masasabi dito ng Senate President Jesus Escudero? Itatanggi kaya niya o magpapaliwanag siya? Ngayon, dahil din kay PBBM, nabulgar din po, nagsalita ngayon si Mayor Vico Soto. Opo, mga kaistorya, ang sabi dito, let's do our part. Nanawagan si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga taga-Pasig na ibunyag o mag-ulat ng mga umano'y red flags o kahina-hinalang gawain sa mga proyekto ng gobyerno kahit pa ito ay mahirap at delikado. Sa isang Facebook post ditong Lunes, ibinahagi ni Soto na ang top 2 at top 3 na mga kumpanyang kabilang sa top 15 contractors ng gobyerno para sa mga flood control projects ay pag-aari at kontrolado ni Sara Diskaya, ang kanyang natalo sa mayoral election noong Mayo 2025. Naku, akalain mo yun. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Pasigueños, it may be difficult and even dangerous, but let's do our part in exposing and ending this systematic practices of corruption. Anyway, mga kaistorya, kung ikaw ay karaniwang mamamayan at maliit na tao ka lamang naman, papaano naman yun kung halimbawa magbibigay ka ng impormasyon kung delikado pala o bibigyan ka ba ng proteksyon ng gobyerno? Yun ang tanong dun di po ba? Di po ba? 2 top flood control contractors linked to Vico Soto's rivals in Pasig. Naman, mga nagkakabulgaran na ngayon, mga kaistorya. Yan din yun, hindi ko na ito babasahin kasi hahaba naman tayo, mga kaistorya. Same lang din naman ang mga information. Kumbaga magiging redundant na ako. Bali, ito na lang ang babasahin ko. Second, we will continue the cases against these people so that we can collect the millions, if not billions of pesos that they owe the LGU and business taxes. Ganon, may problema daw kasi sa business permit kung hindi po ako nagkakamali, mga kaistorya. Sige, yan po mga kaistorya ang mga balita at impormasyon
kuro-kuro, komentaryo, kritisismo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. At sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay ini-invite ko po kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod, sa lagi po ninyong pag-abang, laging panonood, pakikinig, paglalike at pag-share sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, bansang Pilipinas.